Inaasahang magpapasko habang nakadetine sa Senado ang mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang kontratistang si Curly Discaya. Tinanggihan kasi ng Senado ang hiling lang makalabas pansamantala ngayong Kapaskuhan. Ating saksihan. Ito ang 15 milyong pisong ibinalik ng kontratistang si Sally Santos kahapon bilang bahagi ng proseso ng restitution o pagbabalik ng pera sa gobyerno. Si Santos ang may-ari ng SYMS Construction Trading, nadawit sa mga ghost at substandard na flood control project sa Bulacan. Nadawit din ang kumpanya sa hiraman ng lisensya ng mga kontratista ng gobyerno para umano sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa DOJ, sa kabuuan, 20 milyong piso na naibalik ni Santos, kabilang ang 5 milyong pisong naibalik niya noong December 4. Ang kabuuang halaga ibabatay raw sa royalty fees na nakuha umano ni Santos sa hiraman ng lisensya. Nabigyan na raw ng provisional admission sa WPP si Santos, gaya ni na dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia na nauna na rin magsaoli ng pera sa DOJ. Nananatiling nakakulong si Alcantara sa Senado matapos siyang makontempt noong mga pagdinig. Kasama niya roon ang mga dati ring DPWH engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang contractor na si Curly Discaya. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, humiling ang 4 na pansamantalang makalabas ng Senado para sa Pasko. Pero inaprubahan daw ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni Lacson na huwag silang pagbigyan. Ilang beses kasing nagbabala sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Pangulong Bongbong Marcos na maglalabas ng warrant laban sa kanila bago magpasko. Kaya may security risk daw na tumakas sila. Papayagan lang daw silang dumalo sa misa sa Senado at mabisita ng kani-kanilang mga pamilya. Ang asawa naman ni Curly Discaya na si Sara nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail dahil sa mga kasong graft at malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Nananatili namang at large si dating Congressman Saldico na may warrant pa rin sa graft at malversation dahil sa anomalya sa proyekto sa Oriental Mindoro. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, may ginagawang 5 palapag na basement sa bahay ni Ko sa Forbes Park. Base raw yan sa impormasyon mula sa Homeowners Association at Construction Plan. We always assume that it is for parking, but it is to our knowledge that it was going to be used for storage of money. Because fire goes upwards. So they put the money below, in the lowest point of the house, so that it won't be harmed there sa fire. Pinabulaanan na yan ng abogado ni Ko. Espekulasyon lang daw ang sinasabi ni Remulla na sa basement iimbakin ang pera para di madamay kapag nagkasunog. Ilabas daw dapat ni Remulla ang pinagmulan ng impormasyon na wala raw sa building o construction plan. Pangsasakyan lang daw ang disenyo ng basement. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.